Mapagpalang araw sa lahat, share ko lang sa inyo itong gawa kong colored portrait. Bali dito, gaya ng mga nakagawian natin, nagpiprint tayo ng iba't ibang size para syempre hindi sayang sa tinta ng printer at saka hindi rin sayang sa papel. Ngayon, kung ano yung sasaktong size dun sa pinrint natin, kasi magkakaiba ng size yun, kung ano yung babagay dun sa part na paglalagyan, yun po yung ilalapat natin na stencil, yung size niya. So dito sa paggawa ko ng buhok, Magnum po yung ginagamit ko. 15 Magnum po gamit ko dyan. Pwede kayong gumamit ng mas malaki, pwedeng gumamit kayo ng mas maliit naman, depende kung saan yung magagawa ng komportable yung buhok. So, ganoon lang po yung paggawa natin ng buhok. Para lang tayo naglilinya, pero Magnum po ang gamit natin. So, dito nakapagkulay na tayo ng dark brown at saka ng brown sienna. So, itong hinahagod naman natin, light flesh tone, tapos sinausaw pa natin sa puti para mas lalo siyang mag-light. Kasi yun po yung nakikita ko dun sa kinokopya ko. So, gamit lahat natin dito na needle. Meron tayong ginamit na 3RL, 9M1, 15M1, tsaka 15RM. So dito sa labi ng portrait na ginagawa natin, kinuha na po muna natin yung shape ng pinaka labi niya, tapos tsaka natin isi-shade. Ang ginamit naman natin dito sa kulay ng labi niya, gumamit din tayo ng dark brown dun sa mga dark part. Tapos gumamit tayo ng brown sienna at saka ng dark skin tone na minix naman natin dun sa brown sienna. Ito naman sa ilong, kinukuha na din natin yung shape ng ilong niya, yung mga detail, para kung sakaling maburahan din tayo ng stencil, at least meron na tayong guide na susundan kasi kinuha na natin yung mga detail at saka yung shape niya. Kung sakaling gagawa kayo ng mga ganito, pwede nyo gawin na bloodline din muna. Kung sakaling hindi nyo pa kayang erekta yung may tinta na, pwede po tayo mag bloodline para yun na lang po yung susundan natin kung sakaling maburahan tayo ng stencil. So ito yung sa mukha ng portrait. Bale, ang kinulay natin dyan, meron tayong brown sienna, tapos meron tayong mga mix ng brown sienna at saka ng brown para magkaroon tayo ng dark. Yung kung makikita nyo, meron tayong mga dark na shade dyan. Nagmix lang po ako nun ng brown sienna at saka ng brown o dark brown kung wala. Tapos meron tayong medium skin tone, yung po yung mga pinamblend natin dun sa pisngi niya, sa ilong niya. Yun, nagblend tayo dun ng medium skin tone at saka ng light skin tone. Magkaiba po yung skin tone sa flesh tone. Tapos dito naman sa mata, kanina nilinyahan na natin yan ng 3RL din. Kinuha natin yung korte ng mata niya, yung shape ng mata niya. Tapos ayan po, sisigundahan natin ng shader. Magnum ang gamit natin dyan para mapatay natin yung pagkakasolid ng line na ginawa natin kanina, para mapagmukha natin siyang realistic. Sa size ng needle natin, kung saan kayo komportabling gamitin, o kaya kung ano yung size na komportable kayo gamitin, yun po yung gamitin nyo. Dito kasi nagbibigay lang naman ako ng idea kung ano yung mga size ng needle na ginamit ko, o kung ano yung klase ng needle na ginamit ko. Halimbawa Magnum o kaya round Magnum sa liner. Kung saan po kayo komportable at saka kung ano po yung size na ginagawa nyo, yun po yung gamitin nyo para hindi na po kayo mahirapan mag-adjust. Kasi kung doon na po kayo sanay o doon kayo komportable, yun na lang po yung gamitin nyo. Meron din naman pong pagkakataon na pagka meron kang gamit na isang needle, halimbawa 15 Magnum, tapos nahihirapan po tayo magpapasok dun sa size na yon,
pwede po tayong gumamit ng mas maliit na size, halimbawa 13 o kaya 11, kasi minsan pagka medyo malapad na yung needle, talagang medyo mahirap din magpapasok, kaya parang nahihirapan din itulak yung sa dami ng needle, parang nahihirapan din minsan itulak papasok sa balat yung needle. Kaya minsan pwede po tayong magbawas ng size, halimbawa 9, 11, 13. Kung halimbawa lang na medyo nahihirapan tayo, lalo na pagka medyo namamagana, medyo tumitigas po talaga yung balat, kaya kailangan medyo magbawas tayo ng size. Isa rin po yun sa mga ginagawa natin, pero hindi naman po madalas, kasi madalas naman na ipapasok naman natin na maayos yung mga tinta sa mga ginagamit nating size ng needle. So yun, dito nag-highlights ako sa mata niya. Bali kanina shinade na natin to ng ng gray o medium gray. Pwede rin natin gamitin kung walang gray, pwede tayong gumamit ng wash. Shade natin yung pinakaputi sa mata niya, tapos bago tayo mag-highlight, i-shade natin yun para magmukhang realistic po yung mata na ginagawa natin dun sa portrait. So yan, kung makikita nyo, iba po yung pagkakaputi ng mga reflection sa mata niya kesa dun sa pinakaputi na nasa mata niya, yung sa labas ng pinaka eyeball. Yun, sinade natin yun ng gray kanina. So eto, background na lang po yung ginagawa natin para kahit papano merong ibang kulay na makikita dun sa pinaka ginagawa natin pyesa, at saka para mag-highlight palalo yung pinaka portrait o yung pinaka karakter na ginawa natin, para mas lumitaw po siya dahil dun sa background na ginawa natin. Yung mga sinishare ko lang po dito, yung base lang po sa mga na-experience ko o yung mga nalalaman kong technique. Sarili ko naman pong technique, hindi ko naman po sinabi na pare-pareho lahat ng technique ng bawat artist. May kanya-kanya po kaming technique. So yung akin lang po, kung ano lang po yung nalalaman ko, yun lang po yung sinishare ko. So kung may mapupulot kayo dito sa ginagawa ko, pwede nyo naman pong gayahin. Kung sakaling may sarili kayong technique o kaya sa tingin nyo hindi nyo magagamit, pwede nyo naman pong wag gayahin yung technique na ginagawa natin dito. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana may bahagi ako sa inyong mixing kaalaman. Pasubscribe po ng ating YouTube channel, Lance Galarpe Tattoo. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, yun lang, maraming salamat.